Hmm. Eto po, nakakagulat na hindi ko po alam na sasabihin po 'to. Nakita niyo po mukha ni Lenny ngayon, nawala na po yung freshness sa pagmumukha ni Lenny Utz. Ang natitira po, biglang tumanda ng 20 years si Lenny Utz. Nung siya po ay Vice President, dahil totoo naman, wala namang ginagawa siya bilang Vice President, nakikipag-unahan lang, medyo maganda pa po ang kutis nito ni Mayora. Ngayon pong mayor na talaga siya, totoo pong may hinahawakan ng mga tao at lugar, yung Naga City. Aba, ang laki po na itinanda nito ni Lenny Utz. Ibang klase po. Ibang klase po to si Lenny Utz. Ito po ang sinabi po ni Lenny Utz sa kanyang pamumuno. Naga Mayor Lenny Robredo na bahala. PNP asset tinuturong pangunahing drug personality sa isang barangay, pati high school students na dadamay na. Alam mo Lenny Robredo, tapos sinisita niya, yan kasi ang problema sa mga dilawan at kakamping, hindi talaga sila marunong mamuno. Mayor ka, Lenny. Bakit ka nakikiusap sa mga kapulisan na gumpanan nila yung trabaho? Utusan mo yung mga pulis. Under mo yan eh. Mag-conduct ka ng war on drugs. Bakit? Minasama nyo kasi yung war on drugs. Diba? Ngayon, nung mayor ka na, nakita mo yung silbi ng war on drugs. O, ano po mga sinasabi ni Lenny Robredo ngayon? Nakakahiya po. Sabi po ni Lenny Robredo, grabe ang problema sa drugs dito kahit sa City Hall mismo. Nung nagkaroon kami ng assessment dito, ang pakiramdam ko talaga is they are not doing enough. Hindi raw po nagtatrabaho ng maayos yung mga kapulisan niya. Nakukulangan ako. Yan na naman yung mga term ng mga dilaw eh, no? Nakukulangan ako sa programa ng syudad tungkol sa drugs. Di ba ikaw ang mayor? Nakukulangan ka? Di ikaw Ay nako. Ayan ang problema ng mga angal lang ng angal. Pag sila na nakaupo, umaangal pa rin. Yan yung problema, yan yung katangian ng mga taong walang kakayahan. Pati po pag kita mo si BBM. Ano problema ni BBM? Ang lawak ng korupsyon. Nagagalit si BBM dahil napakalawak ng korupsyon. Umaangal siya sa korupsyon sa kanyang gobyerno. Gobyerno niya yan eh. O inaangalan niya malawak daw masyado yung nakawan sa kanyang gobyerno. O, eto naman. Kita mo, sabihin niya, nakukulangan ako sa programa ng syudad tungkol sa drugs. Diba? Ikaw ang mayor. Nakukulangan ka. Paano pa mga tao dyan? Eh di gumawa ka. Alam po problema mo? Yung presidente ng Pilipinas, nag-conduct ng war on drugs nung ikaw ay vice president, hindi ka natuto? Wala kang ideya kasi nung panahon na ikaw ay vice president, wala kang ginawa kundi pumutak sa media, panatan yung war on drugs. Ngayon, nung ikaw na yung leader, mayor ka na ng lugar mo, hindi mo ngayon alam paano magpatupad ng war on drugs kasi panay atake lang ginawa mo eh. 'Di ba? O ngayon yung nakita mga dilawan. Ito po, ang katulad ni Lenny Robredo na isa sa mga anti-war on drugs. Ngayon po, nakukulangan sa programa ng syudad tungkol sa droga. Okay. Tuloy natin ang pagbabasa. Pagdating sa enforcement, kaya ng PNP yan. Pero dapat may maayos na synergy. Synergy? Anong meaning ng synergy? Putak. Pag itokhang mo yung mga... magsagawa ka ng tokhang. Ewan ko kung hindi tumino yan. Synergy. Sa trabaho ng PNP at saka City Hall. Yan. Madami na akong ipinasang information kay Colonel Pariñas. In fact, marami tayong nakukuhang information na nagrereklamo sa barangay. Ang pinaka-problema nila ay yung asset mismo ng pulis.
siya pa yung nagiging main drug personality sa barangay. Nasabi ko na yan kay Colonel Pariñas. Hindi ka pinakinggan. Hindi ka sinunod. Tapos meron din na parang openly, di ko nasasabihin kung anong barangay, pero nasa reports ko na grabe. Parang nasanay na lang, pati mga high school students involved na sa droga. Parang si BBM pala to eh. Di ba? Sinasabi niya lang, malala ang problema dito sa hinahawakan kong bayan, syudad, Naga City. Nireport ko na sa pulis pero hindi nila malutas. Ikaw po lulutas, mayor ka eh. Ikaw na po yan, sa'yo na po yan, trabaho mo na yan. Yan po ang pagiging executive, hindi po yung picture-picture lang. Ngayon nyo po naunawaan kung paano po mamuno. O kaya yan sila yung Tibero, sila Kiko Pangilinan, palibasa mga hindi, sila Laila de Lima, palibasa mga hindi nakahawak ng posisyon, yung totoong naging executive, wala silang ideya. Kaya kontra lang sila ng kontra sa droga. Pagdating na ikaw na namumuno dun sa lugar mo, imposibleng hindi mo maging problema ang droga. Kung ano ka, kung ikaw matino, mukhang matino naman to si Lenny Utz. Mukhang matino naman siya sa isip niya. Pero, dahil wala siyang kakayahan, nag-OJT ka na kay Digong, wala ka natutunan, dahil bulakbol ka, mahilig ka lang magpa-preskon, hindi mo natutunan kung paano tinatrabaho yung war on drugs. Diba? Yan yung sinasabi natin eh. Paano na lang kung magiging presidente yan? Aangal lang din. Parang si BBM part 2 lang yan. Aangalan niya lang. Malala ang problema. Dapat may makulong. Putya, siya pa eh. Ikaw nga presidente, ikaw nga pinuno ng mga yan eh. Lumala nga dahil sa'yo eh. Ginawa pa siyang drug czar, pero nagpa-interview lang na nagpa-interview. Yan po ang kahinaan ng mga dilawan at mga kakamping. Magagaling sa dakdakan, pero sa gawa, wala. Ang uhusay niyan, dumakdak. Pero pagdating sa wala. Sa aktwalan, wala pong mga binatbat. Paano? Hindi mga naging pinuno. Ang alam lang nila, bumanat ng bumanat. Siya na mayor, binabanatan pa yung kanyang chief of police. Na wala raw ginagawa sa droga. Isa pa, Lenny Utz, mayor, mayora. Isa pa. Bakit namumblema ka? Samantalang si BBM, meron siyang polisiya na bakit hindi makakilos maayos yung mga kapulisan? Meron kasing polisiya ngayon na bloodless war on drugs. O kaya, pag nakadali sila ng mga drug lords, masisi pa sila ng gobyerno. Makasuhan pa sila. Correct. Hindi mo nga kaya isang city. Gusto mo pa maging presidente ng Pilipinas? Maawa ka naman.